Okay? Amen. Sige po, yung pag-aaralan po natin yung the knowledge of God's law. Nagpapasalamat po ako kasi yung nabuksan namin dito gawain, isang pamilya ay yung nagtutuloy-tuloy. Sa akin, ginagamit ko yung opportunity ko na hindi lang ako nagdi-deliver, nagtatrabaho, pero tinitignan ko, ang unang purpose ko ay makapag-akay ng kaluluwa dito po sa Green Park. Ang dami ko pong naimbita dyan, lahat ng customer ko, I build relationship, kinakaibigan ko sila, pinaglilingkuran ko sila, I give advice kung ano man yung paano. Napakahalaga talaga, nakita ko yung maging determinado at maging consistent. Okay, at isa nga naging bunga dito, ito si Pao. Ang tagal na yan na-invite nung may mga pa tayo na yung may mga activities pa rito, yung mga Valentine's, yung mga gano'n. Ano-ano yan, pagkano, lagi kong in-invite, sinasabihin na pinagpipray, pinapag-ayuno. At natutuwa ko dahil sumasagot ang Panginoon. At nakakatuwa po ang batang ito, nakikita ko sa batang ito, mayroong milyon na nakatrap sa kanya. Kasi ang tuloy niya, nagdi-deliver yan ng mga sa Shopee. Ngayon, may bago siyang business. Yung angkas. Okay, yung angkas, may mga siya, no? Kahapon daw, may isa lang siyang customer inangkas, kumita siya ng 600 natin. Ibig sabihin, bata pa lang, masiphayo na gumagawa ng paraan. Nakakakita ng opportunity na nakikita niya rin sa motor niya, hindi lang pampasyal o panggala, kung hindi pang hanap buhay. Okay? Na, mas malakas pang alog niya, tsaka mas matapang sa akin. Kaya yung mga ganong kilos na nakikita ko sa isang kabataan, sa isang sabi ko yung mga ganitong kilos, sa mga ganitong pinakikita, malayo mararating nito. Lalo na kapag mahuhubog pa, mamimentor pa, at matuturuan ng salita ng Panginoon. Kasi yun lang naman po ang unang kagalakan talaga ng pastor ay makita ang mga pinaglilingkuran niya na maging matagumpay. Amen? Sige po, pag-aaralan po natin itong the knowledge of God's law. Magkaroon tayo pa ng kaalaman patungkol sa batas ng Panginoon. Kasi napakahirap na maging ignorante sa mga batas ng Panginoon. Kailangan natin itong malaman. Okay? Learning God's law is the key to life. Pag nalaman natin yung batas ng Diyos, ito yung magiging susi para magkaroon tayo ng mas makahulugan ang ating buhay. At dalawang pinakamahalaga pong regalo na iniwan sa atin ng Diyos para tayo ay lumago, lumalim sa pagkakilala sa Kanya. Yung una po, yung Holy Spirit. Without the Holy Spirit, hindi tayo matatransform, hindi natin maunawaan ang mga tinuturo niya. And even yung mga apostol, hindi nila maunawaan yung mga malalalim na katuruan ng Panginoon nung kasama pa. Hindi sapat yung nakakita sila ng himala, nakapagpagaling ang Panginoon, lumakad sa ibabaw ng tubig, nag-backslide nga sila at nagbalikan sa mga dati nilang ginagawa, yung pangingisda. Totally, wala talagang sumunod sa kanila. Pero nung nakatanggap sila ng Espiritu Santo, doon nila naunawaan lahat ng itinuturo, nagbalik. At kung wala nga ang Espiritu Santo, hindi may papanganak ang church. Okay? At yung ikalawang pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon, yung kanyang salita, yung kanyang batas. Okay? Tandaan natin yung tatlong the greatest gift of God that has given us. Una, si Jesus. Pangalawa, yung Holy Spirit. Pangatlo, yung kanyang salita, yung kanyang batas. Pag naunawaan po natin ito, mas magiging maingat tayo sa pamumuhay natin, lalago tayo, mas mapapalapit tayo sa Panginoon. At nung nilikha kasi ng Diyos ang
may batas. God is a sovereign God. At kapag binigkas na ng Diyos at sinabi niya, kahit siya mismo hindi niya kayang baliin, hindi niya pwedeng suwayin ang kanyang salita. Bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Nung sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na huwag kayong kakain ng pinagbabawal na bungang ito na magbibigay sa inyo ng kalaman tungkol sa mabuti at masama, mapapahama kayo. You will surely die. Gumawa siya ng batas, ng alituntunin, ng prinsipyo. Kaya, nung kinain ni Adan at ni Eva yun, hindi pwedeng baliin ng Diyos yung binigay niyang batas. Kasi lalabas siya na sinungaling at hindi totoo at mahirap na nating paniwalaan yung mga sinasabi niya. Kung sa ganito lang na batas na sinabi niya ay hindi niya sinunod. Kaya, yun ang nangyari. Okay. Pag nagbigay ang Diyos ng batas, meron tayong freedom to choose, sumunod o hindi. Pero yung consequences, yung magiging resulta, hindi tayo pwedeng pumili. Ulitin po natin. The greatest gift na isa pang binigay sa atin ng Panginoon, yung free will, katulad kay Eva at kay Adam. Pwede kayong sumunod sa batas na yan. Mabubuhay kayo, yan ang susi para kayo bubuhay, umunlad, hindi kayo dadapuan ng sakit, karamdaman, mga sumpa. May kalayaan silang pumili. Pero dun sa naging resulta, yung consequences na namatay sila spiritually, napalayo sa Diyos, kinurse sila, dumating ang kahirapan, ang sumpa, hindi sila nakapili. Hindi pwedeng sabihin ni Eva na, ay, nauunawaan naman ako ng Panginoon. Kasi yung kakainin ko ay hindi naman buong puno, titikman ko lang. Kasi maliwanag na sinabi, lahat pwede niyong kainin, huwag lang ito, mapapahama kayo rito. Binigyan sila ng kalayaan. Pero dahil sa paglabag nila, nangyari yung salita ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng kunin na magaan lang ang salita ng Diyos. Dahil kapag sinabi niya na yun. And even yung pagpunta rito ng Panginoon, kasi naipasa ni Adan at Eva yung authority, yung dominion, yung paghahari. Sa Genesis chapter 1 verse 26, sabi ng Diyos kay Adan, you will rule everything under the heaven, the earth, the sea. Kayo mamumuno dyan, you will reign and rule. Parang kayo yung Diyos dyan, yung maliis na you are the God, yung maliit na Diyos, kayo mamumuno dyan. Kaya lang, nung nagkasala nga si Adan at si Eva, hindi, naipasa niya kay Satanas. Kaya nga si Satanas, sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 4, Satan is the God of this world. Yung maliit na God. Small letter G. Ibig sabihin, yung authority, lahat na binigay kay Adan, dahil sa pagkakasala at pagsuway, naipasa. Ngayon, hindi basta-basta maaagawin yun ng Diyos. O babawiin ko yan. Kailangan dumaan sa proseso. Kailangan mabawi yon sa tamang pamamaraan. Kasi pwedeng akusahan ni Satanas ang Diyos. Kaya para mabawi yon, in the wisdom and knowledge of God, kailangan niyang ipanganak si Jesus na walang bahid na kasalanan, kahit konti, kahit kapiraso. Na kailangan si Mary ay maging daluyan, maging sisidlan, at pupuspusin ng Espiritu Santo para walang contamination. Para mabawi ni Jesus yung nawalang authority na naipasa kay Satan. Kaya nung namatay ang Panginoon, 3 araw, pumunta ang Panginoon sa impyerno. Kinuha niya yung susi. Di ba sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, all authority in heaven and earth was given to me, now I give it to you. Nabawi na ni Jesus. Hindi niya basta-basta binawi kay Satan yung authority. Dumaan siya sa proseso. Sa tama. Kasi, mababaliwala yung salita niya . Kaya, napakahalaga na
malaman natin. Kasi lahat mayroong batas eh. And even sa kalsada, nung ginawa ang kalsada, may kasamang violation, may kasamang mga guide yan. May mga batas. Kaya kailangan malaman natin yung mga warning sign, kung madulas diyan, hindi ka pwedeng mag-counterflow. May mga batas yan. Kasi kapag walang batas yan, ang magiging resulta, magulo, maraming mapapahamak. At saka, kita niyo po, kasama sa batas niya, pag sumuway ka, may kasamang violation. Kaya nga yung mga driver dito, kapag pumunta sa ibang bansa, nagiging matino silang driver. Kasi, CCTV pa lang, lalo sa Dubai daw, hindi ka, pagka-renew mo yung may penalty ka, papadalahan ka na. Hindi ka pwedeng magkaila kasi may CCTV, nakarecord lahat sa bawat sulok na sa kalsada. Kaya, pagdating doon, nagbe-behave ang mga driver, nagsasubmit sila kasi may batas sa lansangan. Kaya ganun kahalaga na malaman yung batas. Ganon din sa salita ng Panginoon. Now, Israel, hear the decrees and laws I am about to teach you. Follow them so that you may live and may go in and take possession of the land the Lord, the God of your ancestor, is giving you. Do not add to what I command you. Do not subtract from it, but keep the commands of the Lord, your God, that I give you. Tignan niyo po, nagbigay ng utos ang Diyos sa mga Israelita. Huwag daw dadagdagan, huwag babawasan. Kasi, iniutos ito ng Diyos para sa kaibubuti ng mga Israelita. Ganun din sa kapanahunan natin ngayon. Kaya nagbigay siya ng mga decrees, ng mga laws. Sinabi niya, nung nilabas sila sa Egypt, may batas, may alituntunin. Kailangan susundin niyo ito. Kasi may kapalit ito, may mga pakinabang dito kapag sinunod ninyo ang salita ng Panginoon. At idagdag pa natin para makapunta kayo sa promised land. Para masigurado nyo na magtatagumpay kayo. Kailangan ng mga batas. And even kahit sa sports, isipin niyo po kung sa basketball, sa boxing, walang mga rules, walang mga batas, kahit ano na lang pwede, magiging magulo. Wala sa kaayusan. Okay? Kaya, ang Diyos, nagbigay ng mga batas. At mapalad nga tayo sa panahon natin ngayon kasi we are under the grace. Hindi katulad sa nabubuhay sila under the law, kailangan pa nilang pumatay ng mga kambing, mga tupa, literally, para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Sa atin, nung panahon natin, ay we are under the grace, ginawa na lahat ng Panginoon. Hindi na tayo kailangan pa maghandog ng anumang uri ng hayop. Kasi, minsanan na lang ginawa ng Panginoon. Kaya, yun lang ang utos ng Diyos. Keep the commands of the Lord that I give to you. Bakit kinakailangan natin malaman ang mga batas ng Diyos? Because the most powerful force is the knowledge of God's law. Kasi alam nyo, maraming mapapahamak pag hindi alam ang batas. Okay? My people perish because of lack of knowledge. Pag hindi natin alam. Kaya nga, dito kahit sa atin, ang mga senador, ang mga kongresista, gumagawa sila ng mga batas. Halimbawa, diyan sa kalsada na lang, di ba? Bawal tumawid, nakakamatay. Marami nang namatay dito. Dangerous road. May mga ano pa dyan na dahan-dahan lang ang pagpapatakbo kasi madulas. Okay. At marami na didisgrasya dyan dahil mabilis nga magpatakbo, nakainom, nakadroga,
batas ng Diyos ay sa ikabubuti natin. Okay, ito po yung bibigyan ko po ng emphasize sa umagang ito. Hindi po kasi sapat na malaman lang natin na may batas, pero kailangan sinusundin. Obedience to God's law guarantees success. Uulitin ko po. Obedience to God's law guarantees success. Kasi ito po lahat ang gusto natin eh. Maging matagumpay, maging masagana. Gusto natin mapagpala para maging pagpapala sa iba. Ngayon, may kondisyon dyan na sabi ng Panginoon, obedience to God's law. Joshua 1:8. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ilang beses ko na ito nababasa, na ituturo. Pero palagi nang may sariwa may mga pre-revelation. Kita niyo po sabi niya sa Joshua 1:8, this book of the law. Yung Bible pala na yan, book of the law yan, yung Bible natin. Andiyan dyan lahat ng mga batas na magbibigay sa atin ng karunungan, ng babala, ng kasaganaan, ng buhay na walang hanggan. Lahat nandiyan dyan. Kailangan may batas na kalakip nung nilikha ng Diyos ang tao. At yung Bible, yan yung book of the law. At ang Bible, napakahalaga siya. Kasi marami nagsasabi na gusto kong maging katulad ni Jesus. I want to be more like Jesus. Kasi yun naman talaga ang aim natin, maging kamukha tayo ni Jesus. Pero kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo magiging katulad ni Jesus. Kasi ano po sabi diyan? Shall not depart from your mouth. Huwag daw mawawala sa ating bibig. Okay? Ibig sabihin, lagi nating dinideclare, sinasabi. Kaya ako tuwing umaga, I declare yung Jabez prayer, Lord, bless me indeed. Enlarge my territory. Let your hands be upon me and keep my heart from evil one. May isa pong teaching yan, ito pwede ko rin pong ituro sa inyo. Lagi kong dinideclare yung Word of God. Huwag daw mawawala sa bibig eh. Pag nakakaramdam ako ng pang-iinaw, sasabihin ko, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya napakahalaga yung pagdideclare natin. Ito yung tinatawag na law of creation. Makakalikha tayo ng mga bagay sa ating future kung ano yung dinideclare natin na lumalabas sa ating bibig. Kasi yun ang mag-a-attract eh. Di ba nung nilikha ng Diyos yung lahat? The law of creation, nagsalita lang ang Diyos. Nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig, magkaroon ng buwan, ng liwanag, ng langit at lupa. Nag-declare lang siya, lumabas sa bibig ng Diyos. Kaya yan po ang law of creation. Kaya, pangit man ang nangyayari sa atin, baliktad man sa sitwasyon natin, huwag daw mawawala sa bibig natin yung book of the law. Isa pa, ang dami kasing naririnig tayo, nakikita na makakapanghina sa atin. Okay? Maraming mga negative. Kung hindi natin alam yung batas ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, manghihina tayo. Kaya huwag daw mawawala. Kaya sa amin nga, dinagdagan ko po yung family altar namin. May meditation. Binibigyan ko sila ng assignment, meditation per day. Okay. Bibihira po ang gagawa nito. Yung magbasa nga lang ng Bible, bibihira nang gumagawa eh. Yung magme-meditate pa.
Ang ibig sabihin ng mag-meditate, sabi ni Dr. Miles Monroe, yung pag-meditate, dapat tumatagal sa isip mo yan ng 3 days. Halimbawa, kapag may problema ka, lagi mong iniisip, di ba nag-worry tayo? Yung babayarin ko, yung mga deadline. Minsan hindi tayo makatulog. Ang tawag doon, worry. Pero kapag ang minimeditate mo, yung book of the law, yung mga batas ng Diyos, yung pangako niya, yung mga benefits, yun ang tawag doon ay meditation. Kaya kung nagagawa nating mag-worry, kung babalik na rin lang natin yun, ang tawag doon meditation. Tignan niyo po kung bakit iniutos ng Diyos na you shall meditate it day and night. Bakit iniutos ng Diyos na i-meditate mo ang book of the law day and night? Umpisahan mo sa umaga hanggang gabi. Di ba? Halimbawa, yung 10 Commandments, kasi yung palang naman ng pag-aaralan nila Joshua noon mas mahirap nga sa panahon nila Joshua Yung 10 Commandments, laging binubulay-bulay yan, paulit-ulit nila Joshua. Kasi marireplace lang o mapapalitan lang yung mga laman ng isip natin na negative, kailangan may ipapalit ka dyan. Kailangan, bago mapalitan yan, mapapalitan yan ng positive. Okay, nakukuha mo ba natin? Halimbawa, yung maruming pitchel na may tubig, marumi, kailangan patuluan mo ng patuluan yan hanggang mawala yung mga dumi, hanggang ang matira yung malilinis. Matagal yun, kasi aalisin mo lahat muna ng dumi. Ganon din sa atin, marireplace lang o mapapalitan lang yung mga negative thoughts natin. Negative thoughts can replace by good thoughts. Yung mga pangkaisipan ng salita ng Diyos, yung book of the law. Kaya pinamemeditate yan day and night. Kaya ang ginagawa ko ngayon, umaga isang verse. Hindi mo kailangan ng maraming verse. Simulan mo umaga pa lang. Halimbawa, Philippians 4:9. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Alas 10, my God shall supply all my needs. Tanghali, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Alas 3, alas 6, bago ka matulog. Yan ang ibig sabihin ng pag-meditate. Kaya nga ako naihanda ko na yung teaching, na ituro ko na, binabalikan ko pa yan Kaya nga napakahalaga yung pag-journal, yung pag-take note. Kaya hindi nyo mapapansin bakit si Pastor ang kulit, paulit-ulit na kailangan tayong mag-take note. Kasi malalaman natin na nagbabago yung paligid natin o ginagawa natin, hindi mangyayari yan pag hindi natin minimeditate. Alam niyo yung paragraph, yung quotation na sabi, sow a thought and you will reap an action, sow an action and you will reap an character, sow a character and you will reap a habit, and sow a habit, you will reap a destiny. Saan lahat nagsisimula? Sa ating isipan. May isa ka lang nakausap dyan. Panay negative ang sinasabi niya, may impluensya ka, manghihina ka. Paano mo mapapalitan yan? Paano malilinis ang ating isipan? May nakita ka lang dyan na negative. Ang bilis magbago yung pakiramdam natin. Yung emosyon natin, madaling mag-istira para tayo manghina, lalo sa kapanahonan natin dito. Yan ang dahilan kung bakit pinamemeditate sa atin yan, day and night. Umpisahan mo sa umaga hanggang gabi. At sinabi niya rin sa Book of Psalms, meditate the Word of God day and night. Yung batas ng Diyos, meditate. Yung Bible, i-meditate mo siya. Araw at gabi. Ngayon, bakit pinamemeditate yun? That you may observe to do according to all that is written. Para magawa mo carefully yung nasusulat doon. Ibig sabihin, hindi natin magagawa kung hindi laman ng ating isipan. Hindi mangyayari sa atin. Kaya napakahalaga yung mga binibitawan nating salita. I will increase. I
I will have a divine opportunity. I am what God says I am. I am redeemed. I am overcomer. I am strong in the Lord. Kasi kapag kung ang minimeditate natin, yun ang nangyayari. Wala na akong pag-asa, ano magagawa ko? Imposible yan, hindi pwedeng mangyari, lalo sa panahon ngayon. Siyempre, inisip na natin, sinabi na natin, susunod na lang yung katawan. Siyempre, yun ang pananaw natin eh. Kaya doon nagsisimula lahat dito. Yung pagme-meditate. Halimbawa, ngayong maghapon dito, ano i-meditate natin? Ngayon, obserbahan natin yung isipan natin sa maghapong ito. Ano kaya yung mga i-meditate ko maghapong ito? O kahapon, ano yung mineditate natin? Paano tayo nag-respond sa mga negative, sa mga balitang nakakapanghina? Yun ang magiging resulta. Eh kung nagre-respond tayo sa takot o pagdududa, yun ang ikikilos natin. Kasi hindi nga natin alam yung book of the law eh. Kaya ganyang kahalaga ang Bible. Hindi tayo magiging katulad ni Jesus maliban na nagbabasa tayo at nagme-meditate ng Word of God. Kaya sa mga family altar nyo po, idagdag nyo po, meditation. Ano meditate mo? Sila binibigyan ko po ng assignment. Meditation. Alam ko po, mahirap siyang gawin. Alam ko, kukunti ang gagawa niyan. Pero ito talaga ang susi. Kasi tignan niyo po ano sabi niya. For then, you will make your prosperous. Then you will have good success. Pagkatapos nito, nalaman mo na yung book of the law. Lagi mong minimeditate, lumalabas sa iyo palagi sa bibig mo, yung mga batas, yung mga pangako ng Diyos, na isasagawa mo, na i-apply mo na. At doon pala, ang sabi niya, then, you will make your way prosperous. Sasagana ka, giginhawa ka, at magkakaroon ka ng magandang tagumpay sa bawat area ng buhay mo, sa marriage life, sa trabaho, sa mga anak. Kaya ganyang kahalaga yung may kaunawaan tayo sa book of the law. Kaya, para magawa ito, yung discipline talaga, isulat niyo po ano ibig sabihin ng discipline. Discipline is the self-imposed standard for the higher goal. Ulitin ko po Discipline is the self-imposed standard for the higher goal. Halimbawa, eto nalaman natin. Ngayon, alam ko na ang susi para ako guminhawa. Didisiplinahin ko ang sarili ko na magbasa ng Bible, mag-meditate, mag-declare. Kasi yung salitang discipline, masakit yan eh. It is na word na sexy. Pero kung yan talaga ang paraan, yan ang susi. Biruin mo, self-imposed standard, magbibigay ako ng standard sa buhay ko. Halimbawa, bigyan ko pa yung halimbawa. Bago ko magbasa ng Bible, ng mga Facebook, ng manood ng balita, mag-internet, makipag-chismisan, maglalagay ako ng self-imposed standard sa sarili ko. Bago ko gawin ang lahat ng yon, I will see to it na magbabasa muna ako ng Bible, magdi-declare muna ako, magme-meditate muna ako. Self-standard. Yun ang ibig sabihin ng self-discipline. Kasi walang paraan, hindi pwedeng sure. Kasi alam ng Diyos, kaya niya iniutos niya, madali tayong makalimot. Eh yung mga Israelita nga eh. Biruin mo sa dami ng nakita nilang tagumpay, yung 10 salot, yung tubig naging dugo, mga palaka, mga balang, namatay ang mga Egyptian, naipasa yung kayamanan ng napunta sa kanila ng isang araw lang, ng isang gabi. Hindi nawala yung mindset nila. Meron pa lang silang poverty mentality.
Ano lagi reklamo nila kay Moises, nagre-rebelde? Palitan si Moises, patayin si Moises. Bumalik na tayo sa Egypt. Buti pa doon, may bawang, may sibuyas, kahit hinahataw tayo, kahit nakahubad, kahit gano'n. Bumalik na tayo. Kita niyo po, ang tagal matanggal kasi 400 years silang slave. Ang tagal! Ikaw ba naman tumawid ka sa Red Sea, nakita mo kung paano hinati ng Diyos yung dagat? Kaya nga yung mga himala, yung miracle, signs and wonders, hindi palatandaan yun na ang isang Kristiyano ay magbabago, magmamature. Ang tangi lang talaga na mababago tayo, yung Word of God, yung Book of the Law. Ganun siya kahalaga. Okay? Kaya pinamemeditate sa atin yan, araw at gabi. Araw at gabi. Kung nagagawa naman nating hindi po ako against sa lahat ng mga yan, ha? Kailangan yan. Kung nagagawa naman nating magbasa ng Facebook, manood, makipagkwentuhan, bakit hindi natin ito gagawin? Kung ito pala ang tanging paraan that you will make your way prosperous, then you will have good success. Kaya umaga pa lang, mag-meditate na po tayo ng Word of God. Huwag natin masyadong iasa ang tagumpay natin sa ibang tao. Ito po ang na-discover ko. Lalo na kapag may pangarap ka, huwag nating iasa sa ibang tao kaagad. Ang dapat nating aasahan yung sarili natin. Kasi maaaring may tumutulong sa atin, pero hindi magtatagal yan. Hindi palaging nandiyan ang suporta niyan. One day, mawawala rin yan. Sino talaga ang aasahan natin para mangyari yan? Na mabago ang ating future, makapunta tayo at maabot natin ang ating mga pangarap. Yung sarili natin. Sabi nga ni Les Brown, if you do what is easy, your life will be hard. But if you do what is hard, your life will be easy. Kung ang ginagawa mo lang ay pa-easy-easy, laging nasa comfort zone, ayaw ma-stretch, ayaw umalis, magiging mahirap ang buhay mo in the future. Kita niyo po ngayon, nakakaano po ang mga balita lagi. Yung community pantry, ang ganda ng mga ng mga bayanihan ng mga Pilipino. Pero kung dahil naman sa community pantry, di ba may namatay? Yung makikipagpilhan ka dyan. Hindi siya masama, kailangan siya. Bayanihan yan . Kaya, ito po yung natutunan ko, lalo na sa mga kabataan. Huwag natin masyadong iasa yung future natin, yung mga pangarap natin na maaabot natin mararating. Ang kailangan kong asahan yung aking sarili. Hindi palagi nandiyan ang tulong ng ibang tao. Pansamantala lang yan. Titigil yan. May panahon yan, may limitasyon yan. Pero ito po mga sikreto na tinuturo ko po sa inyo. Pang sarili ito. It will take discipline. Kaya mapili tayo sa ating binabasa, pinakikinggan. Kinakausap. Lalo na kapag ang kausap mo palaging negative. At saka paano ka magka-counsel? Paano ka magpapalakas? Kung sinusuportahan mo yung negativity niya, hindi mo nga kasi alam yung Word of God, yung Book of the Law. Kaya kapag magka-counsel tayo at magbibigay ng payo, galing din dyan. Kasi hiningihan ng Holy Spirit yan . Kung yung sabi niya, ano magagawa ko? Kita niyo, ganyan palagi maririnig, ano magagawa ko? Ito ang sitwasyon natin, ano magagawa ko? O paano tayo re-reply sa mga ganun? Hindi kaya mo yan. You can do all things. You are a new creation. May magandang plan. God has the plan for you, not to harm you. Kukuha tayo, magkukuha tayo dun sa Word of God, Book of the Law. Kasi yun ang mabibigay ng kalakasan, ng direksyon sa Kanya. Kung hindi natin alam, yung mga verse, o kapag may mga sakit tayong may kausap, paano natin sila papayuhan. Alam mo ba, sabi ng Panginoon, kapag sumusunod ka sa Kanya,
Makagat ka naman ng alakdan, hindi ka maapektuhan. Eh si Pablo nga, natuklaw ng ahas, mas makamandag, hindi namatay. At sabi sa Exodus, sasamba ka lang sa Diyos. Araw at gabi, aalisin ang mga sakit mo. Sa mga latay ni Kristo, magaling ka na. At kaya minsan dumarating yung mga ganyang sitwasyon para mas mapalapit ka sa Diyos. Grace din ng Diyos yan. Kasi kapag tayo malusog, walang sakit, maayos, walang problema, nakakalimot tayo sa kabutihan ng Diyos. Kaya God is using that for the reminder. Grace din yan ng Panginoon. In order for you to draw more closer to God. Kaya yung mga problema na yan, blessing din yan. Ganon ang pagkakaunsil. Hindi mo lang siya natulungan, at the end, na ilalapit mo siya sa Diyos. Kasi gumaling man siya, kung di naman naligtas yung kaluluwa niya. Kaya ganun kahalaga yung may knowledge tayo. Now, bakit binigay ang Book of the Law? Para masigurado ng Diyos na tayo ay magtatagumpay. Alam niyo ba nung nilikha tayo ng Diyos, naka-built-in na sa atin ang success, ang tagumpay? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Nung nilikha ng Diyos ang isda, naka-built-in na sa isda na makakalangoy na siya. Hindi na siya kailangan mag-aral ng swimming lesson. Eh tayo, kailangan pa tayo mag-aral ng swimming lesson, di ba? Pero ang isda, kasama na nung nilikha yan, makakalangoy yan. Naka-built-in na, nakalagay na. Pero kailangan niya, nasa tubig siya. Huwag niyang tatangkain na lilipad. Kasi hindi niya magagawa. Kasi yun ang batas, yun ang creation, isda ka, sa tubig ka. Nakukuha mo ba natin? Ganon din sa agila, sa mga ibon. Nung nilikha sila ng Diyos, nakabuilt-in na sa kanila, nalilipad sila. Pero huwag nilang tatangkain na lumangoy. Kasi doon sila parang nilikha eh. Nakukuha mo ba natin? Ganon din sa buto, sa binhi. Nakakita kayo ng binhi? Ano ang tingin nyo sa buto? Pag nakakita kayo ng buto? Ha? Ano po tingin nyo sa buto? Ano po nakikita nyo sa buto? Ha? Ano? Ha? Tutubo? Ano pa? Ha? Pag visionary ka, makikita mo sa buto, gubat. Puno. Na pag tinanay, magiging puno, magiging gubat. Kaya kita niyo ako, nakakakita ako ng potential sa isang tao. O halimbawa, kay Pao, hindi ko siya nakikita na isang kabataan lang. Ang bilis kong makita yung potential niya in the future. Kung magpapatuloy siya sa mga ganong pagkilos. Huwag mo siya tignan na buto lang. Tignan mo yung gubat. Kaya lang may batas nga yan. Ano ang batas ng mga buto, ng mga binhi? Kailangan niya nasa matabang lupa. Kailangan niya nadidiligan. Kailangan naaarawan, nanonorture. Para lumabas ang potential niya. Kaya lahat ng ginawa ng Diyos may batas. Kasi kahit napakamamahal na buto yan, kung ilalagay mo sa tiles, sa paso, kahit 50 years na, hindi yan tutubo. Eh, wala sa batas ng Diyos yan, yung creation. Kailangan niya ng tamang atmosphere. Kaya ganun din sa atin. Para masigurado yung success natin, naka-built-in na sa atin yung success. Kaya lang ang Diyos nagbibigay ng batas, hindi dahil stricto ang Diyos o may restriction. Parang kaya na kay Eva. Sa ikabubuti niya, binigay ko na nga lahat ng puno sa inyo. Ito lang pinagbabawal ko. Eh, diyan ka pa tumambay. Yan pa pinagtripan mo. Yan pa pinagpilitan mo. Eh, may batas nga yan. Pag kinain mo, mamamatay ka. Eh, hindi pwedeng magdrama si Eva. Ay, maunawaan naman ako ng Diyos eh. Hindi, batas yun eh. Nakukuha mo nga natin. Kaya kailangan ng tamang atmosphere. Ano yung tamang atmosphere tayo para masigurado natin na tayo magtatagumpay? Book of the Law. At saka bakit mahal na mahal ko ang salita ng Diyos? Ang dami ko pong biniling Bible. Bakit mahal na mahal ko yung Bible?
Kasi dito na bago buhay ko eh. Nakukuha po ba natin? Dito ko nakilala kung ako ko. Dito lumabas yung potential ko. Sino ba naman na magsasabi na ako ay last section in a last row? Magbubuti, mahirap. Baguhin ng Panginoon ang buhay ko. Na hindi ko alam na makakapagturo ako sa teacher, mas magaling sa akin, sa mga pulis, sa sundalo. Magkakaroon ako ng confidence how to live and to be successful. Ito, yung book of the law. Kaya, napakaganda po yan yung gabi-gabi maging habit natin. Tsatsagain talaga. Magbabasa. Ito yung may mga habit tayo na kailangan tanggalin, alisin, buwagin, tibagin. Ipapalit natin ito. Kung nagagawa nating manood ng TV, hindi siya masama. Bakit hindi natin ito gagawin? Inuutos ng Diyos, day and night, day and night. Siya yung lumikha sa atin. Kita niyo po sa mga manufacturer, halimbawa, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa, sa sasakyan. Hindi na nagpapaalam ang sasakyan, ang manufacturer, kung ano ang ilalagay mong gasolina dyan. Pag sinabi niyang unleaded, kailangan sumunod ka. Hindi na nagpapaalam sa customer yan. Ako nakakaalam yan, ako lumika dyan, ang ilalagay mo dyan, unleaded. Pag nilagyan mo yan ng soft drinks, ng mga mantika, o Gatorade, o kung ano man, magmamalfunction yan. Hindi ko na kailangan magpaalam sa iyo. May batas yan, may rules yan, sundin mo yan. Kailangan i-change oil mo yan pag umabot na sa ganyan. Kasi kakatok yan, masisira yan, i-check mo yan. Ganon din, ang Diyos, hindi niya kailangan magpaalam sa atin. Ang ini-impose ng Diyos, sumunod kayo. Kaya obedience to God's law guarantee success. Kaya kailangan maipaliwanag po sa atin. Ganyan siya kahalaga. Basahin mo yan, kapatid. Pahalagahan mo siya. Mahalin mo siya. Ipaglaban mo siya. Huwag mawawala sa bibig mo. Meditate. Day and night. Declare it. Hanggang sa nagagawa mo. At ikaw ay magtatagumpay. Maaaring itanong natin, Pastor, bakit yung iba hindi naman nagbabasa ng Bible at saka hindi naman nagme-meditate pero magtatagumpay? May kabayaran din yan. Maaaring dito tagumpay sila. Pero sa eternity, hindi kasi pwedeng baliwalain eh. Yung sinabi ng Diyos sa Hebrew 9:27, itinakda sa isang tao na mamamatay pagkatapos paghuhukom. Haharap sa harapan ng Diyos. Dito matagumpay ka nga. Pero, di ba sabi ng Panginoon, hindi kita kilala, I never knew you. Nung nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng tandad kababalagan, nagpagalang kami sa pangalan mo pa. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Wala kang kaugnayan sa akin. Kasi ang sabi ng Diyos, yung gumagawa lang ng kalooban ko, ang kilala ko. Kaya binabalanse po natin ang teaching natin. Ang gusto natin, maging matagumpay tayo dito hanggang sa eternity. Kita niyo yung mayaman, di ba? Matagumpay naman yan dito ba't napunta siya sa Hades, sa impyerno? Bakit si Lazaro inaalin? Nagkabaliktad na sitwasyon. Kaya hindi batayan o ano rin na kapag ang isang tao, ang sukatan kasi natin, may bahay to, may pera to, may ano, maaaring dito. Pero, uulit-ulitin ko, hindi pwedeng baliwalain. Hindi pwedeng itanggi, hindi pwedeng talikuran. Ang sabi ng Diyos, may batas ako. Lahat ay nagkasala. At kapag ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi mo pwede talagang baliwalain na may langit at saka may impyerno. Lahat haharap sa Diyos. Tayo ang gusto natin, matagumpay na tayo dito, sasagana pa ang buhay natin, and then mag-iipok pa tayo ng kayamanan sa langit. Kaya, obserbahan po natin. Tignan nyo obserbahan nyo kung tama sasabihin ko.
Kapag tayo nangihina, kasi hindi masyado nagme-meditate ang Word of God eh. Mas madali tayong tamaan ng mga negative eh. Yung mga nakakasakit, mga nakaka-discourage. Kaya pinababasa yan. Pinapadeclare yan. Huwag mo mawala sa labi mo. Kahit pangit ang sitwasyon, baliktad man sa nangyayari. Ito po ang naging sikreto ni Joseph. Kung bakit mula sa hukay, sa balon, hinulog siya ng magkakapatid, nakapunta siya sa palasyo. Yun ang mini-meditate niya, yung pangako ng Diyos sa buhay niya. Bariin mo na-overcome niya yung mga galit ng kapatid niya, yung pagtataksil ni Mrs. Putipa, yung hindi naman siya nag-apply ng trabaho, nasa kulungan siya, pero ginagawa niya yung the best, wala siyang reklamo. Nag-i-encourage ng iba, nag-interpret ng dreams. Walang connection si Joseph. Wala siyang abogado, wala siyang pastor, wala pang Bible noon. Bakit naging matagumpay si Joseph mula sa pagiging alipin? Na-overcome niya ang lahat ng yon. Napunta siya sa pinakamatalino pa siya sa mga pantas dahil wala makapag-ano. Kasi napagkatiwalaan siya ng Diyos na ingatan yung batas. Kaya si Joseph, may standard siya. Yung sinasabi ko kanina, bago pa lang dumating ang temptation, nakapag-desisyon na si Joseph, hindi ko papatulan si Mrs. Putipa. Kahit maglaway siya dyan, maglupasay, kahit araw-arawin niya ako, hindi ako bibigay. Nag-desisyon na siya eh. Mas mahalaga sa akin yung vision ko, yung dreams ko, yung buob dalaw, dahil yun ang magdadala para maiahon ko sa kahirapan ng aking mga magulang, ang mga kababayan ko, iingatan ko sarili ko. May desisyon na siya. Kasi kung magdidesisyon ka, ngayon pa lang na andiyan ang temptation, barkada, yayayain ka, palayo sa Diyos, o kung saan mapupuntahan, bibigay ka. Pero kung mayroon ka ng self-standard, kaya yun ang nakita ko kung bakit nangyari kay Joseph yun. He meditate the Word of God day and night. Day and night. Baliktad man sa kanyang nararamdaman, nasa likuran man siya ng kulungan, he give his best sa paglilingkod. Nasa kay Joseph na ang lahat ng dahilan para sumuko. Dayuhan siya. Walang kasalanan, nakulong. Pinagkaisahan ng magkakapatid. Paano nakatagal doon si Joseph? Alam niya ang salita ng Diyos. Yun ang mini-meditate niya. Nakatingin siya lagi sa future niya. Kaya tayo po, kapag tayo po nakakagawa ng mga failure, ang mga tao kasi hindi makakalimutan ng mga failure natin eh. Yung pagsisisi. Huwag natin parusahan ang ating mga sarili. And even sila, sinasabihan ko yan. Huwag yung parang pinaparusahan natin ang sarili natin. Na kinukundem natin, sinisisi natin ang ating sarili. Forget the past. Always look to the future. Kayang balik na rin ng Panginoon ang pangyayari. Si Joseph, walang koneksyon, walang abogado. Yung damit niya, winarak-warak, pero pinalitan ng Diyos ng bago. Coat of many colors. Yung singsing ni Pero, bilang ng authority at saka yung karwahe, niligid siya, pinakilala siya. Nagbago ang sitwasyon ni Joseph in just one day. Kaya kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon natin. Gaano man kahirap. Kaya nga lagi kong dinideclare, all things are possible with God. Walang imposible sa Diyos. Hindi ako naniniwala sa nakikita ko. Hindi ko paniniwalaan ang nararamdaman ko. Ang mahalaga sa akin, ang salita ng Diyos nakatago sa puso ko. Iingatan ko sarili ko, didisiplinahin ko. Then one day, kaya nga minimeditate ko, i-meditate niyo po ito, Proverbs 4:3, guard your heart. Bantayan mo puso mo. Di ba binabantayan natin yung property natin, yung bahay natin, yung sasakyan natin? Yung mahalaga sa atin. Pero mas dapat nating babantayan yung puso natin. Huwag pasukin niya ng galit, ng hinanakit, ng tampo.
Kita niyo po, ang daming mga nagsasabi sa akin ng mga negative. Ano ginaginta ko pag-ibig? Masakit man, I guard my heart. Guard your heart. Huwag natin lagi paparusahan yung sarili natin dahil sa mga failure, pagkakamali. Kaya yan ang nangihina tayo. Kaya parang ang future natin madili, parang hindi natin kaya. Huwag po natin parurusahan ang ating mga sarili. Kasi yung mga tao hindi talaga lagi nakatingin sa pagkakamali mo, sa kamalian mo. Idagdag pa natin, lahat ng kabutihan mo, nakalimutan na nila. It is a human nature. Kaya ang i-meditate natin, Word of God, day and night. Iaasa ko sa sarili ko ang aking pangarap. Hindi ko iaasa sa magulang ko, sa kakilala kung sino man. Ako mismo. I will good have success. Amen? Amen? Nakukuha na po natin yung God's love. Kaya binigay yan. Kaya pahalagahan po natin yan. Yung Word of God, pahalagahan natin. Si Jesus, bata pa lang, pinahalagahan niya ang Word of God. Kita niyo yung tinetempt siya ni Satan? Ano lagi sagot ni Satan? Ng Diyos, ni Jesus kay Satan. Sabi ni Satan, gawin mo nga itong tinapay. Yung bato na to. Kasi gutom nga si Jesus, nagkayuno eh. Ano sabi ni Jesus? Nasusulat. Nasusulat. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Huwag tumalong ka dyan. Hindi, sambahin mo lang ang Diyos. Alam niya, ang isasagot niya, kasi may Word of God siya. At saka kung mag-pray tayo, huwag nating dalhin sa prayer yung mga problema natin. Alam na ng Diyos ang problema natin. Pag mag-pray tayo, yung mga pangako ng Diyos. Lord, ito yung sinabi mo eh. Kasi kung ano lang yung sinabi ng Diyos, kung ano lang yung pinangako ng Diyos, yun lang ang gagawin niya. Amen? Kaya, at saka na ipag-pray din po yan eh. Hindi natin automatically na mamamahal natin yung Word of God na magiging habit natin na maging palabas na tayo. Tapos dadagdagan pa natin maging meditate. Ako lagi kong pinagpe-pray sa Diyos. Lord, gawin mo ang puso ko na uhaw na uhaw. Gutom na gutom sa salita mo. Kaya ako binibilisan ko yung mga trabaho ko para makapag-aral ako, makapagbasa, makapakinig. Kaya sa panahon na may pandemya, may krisis, at lalala pa siya at tataas pa siya, pasalamat tayo may Word of God. Basahin natin. I-meditate natin. Always look to the future. Amen? Kasi kung may 24 hours tayong binigay sa atin ng Panginoon, hindi ba natin maisingit yung 30 minutes na magbasa? 1 hour na mag-family altar, mag-Bible study, tapos dadagdagan pa natin yung paglilingkod. Ito po ang i-memory verse niyo po ha. Bigyan ko po kayo ng assignment. Ang ganda po nito. Ang ganda nito. Ipapaliwanag ko po ito sa inyo. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Oh. Ang Diyos ba pwede magsinungaling? Pastor, sa panahon natin ito, paano mangyayari yan? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ipapaliwanag ko po ito sa inyo. Pastor, paano ko malalaman kung willing ako at saka obedient? Ito po yung test. May nakita po akong napakagandang halimbawa dyan. Okay, in the book of Joshua. Then they answered Joshua, whatever you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you
as He was with Moises. So, we will obey you. Only may the Lord your God be with you as you have with Moises. Tapos, ang sabi nila, whoever rebel against you, your word and does not obey, whatever you may command them, we will put to death. Only be strong and courageous. Ipapaliwanag ko po ito in the book of Joshua chapter 1. Ito kasi yung Joshua chapter 1, malungkot na chapter yan kasi namatay si Moises. Yung strong leader na inaasahan nila na ginamit ng Diyos, na mighty deliverer, na humati ng Red Sea, na mightily ginamit ng Diyos, patay na. Sinong inaasahan nila? Si Joshua. Kaya paulit-ulit dyan sinabi ng Diyos 4 na beses sa chapter na yan, only be strong and courageous. Pang-4 na itong mga Israelita. Paano natin malalaman kung tayo ay willing and obedient? Katulad ng mga Israelita. Di ba sabi nila, paki-rewind. Isa. Malalaman po kung tayo ay willing and obedient kung sinusunod natin yung leader. Kasi yan ang sabi nila eh. Sabi nila, whatever you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Kasi gigil na silang makapasok sa promised land eh. Biruin mo, ninuno nila 400 years nasa pagkaalipin. Naghintay uli ng panibagong henerasyon ang Diyos. Nasa pamumuno nila Joshua, na tinawag na Joshua generation, na papasok sa promised land. Ganon sila kasabit. Ganon sila gigil na gigil. Kaya ang sabi nila, ano man ang ipag-utos mo, gagawin namin. Saan man kami pupunta kami. O paano namin sinunod si Moises, susundong kami. At kung sino man yung magre-rebelde sa'yo, handa ka rin patayin sila. Basta magpakatatag ka lang at sumunod. Kaya yun ang test sa pangakong ito. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Siyempre ba, gagamit ang Diyos ng leader. I-raise up niya, bibigyan niya muna ng karanasan. Yun ang tinatawag na willing and obedient. O, di ba? O papaano kapag ang leader nagpatawag? Halimbawa po, magdi-declare tayo sa Sabado. Kasi po lahat kami nagpi-prayer and fasting pag Sabado eh. O declare natin, sabi ng leader, tuwing Sabado, mag-prayer and fasting tayo, walang kakain. Para magkaroon ng revival sa church natin. Para makapag-move forward tayo. Paano pag sinabi ng leader na sa isang taon, kahit paano mag-disciple tayo, mag-alaga tayo, mag-soul win tayo. Yan ang test na tayo ay willing and obedient. Then, yun yung pangako. Kasi, kita nyo yung willingness nila. Willing sila eh. Magpakatatag ka lang. Eh, ang ganda ng encouragement ito. Ibigay mo, ikaw ang leader, lahat ng mga sasabihan ka ng ganito. Susunod kami sa iyo, pastor. Ano man pinagawa mo? Saan na kami pupunta? Magpakatatag ka lang, huwag ka manghihina. Tatagan mo lang. Ibigay mo, nanay mo, tatay ka, leader ka sa bahay mo, nanay ka, sasabihan ka ng mga anak mo, ma, pa, tay, nay, susunod kami sa iyo. Ano ba na ipagawa mo? Saan man tayo pumunta? Sabihin mo lang. Basta magpakatatag ka lang, nay. Walang bibitaw. Eh, syempre may encourage yung nanay, yung tatay. Dahil nagpakita sila ng willing and obedient. Kaya yun po ang test. Kasi ang Diyos di naman natin nakikita eh. Kaya pag sinusunod natin ang leader, nire-respect, kasi yung pagsunod sa kanya, pagpapakita ng honor. Kita nyo kay Moises, nung nagre-rebelde sila kay Moises, hindi naman sila nagre-rebelde sa Diyos eh. Kasi si Moises, inuutusan lang naman ng Diyos eh. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos, kung ano yung pinasasabi ng Diyos, yun lang naman eh. Kita nyo mga reaction nila, mga patayin si Moises, batuhin, balik tayo sa Egypt. Pero magalit sila sa leader. Eh si Moises, gumagawa lang naman. Doon po natin mararanasan. If you are willing and obedient, you will eat the best of the land.
Hindi po ito sa pagmamayabang, kailangan kasi sabihin yung best of the... Na magkakaroon kami ng mamahaling kawali. Pero mo isang kaldero sa nagmaster, mga 60,000. Seragin bed, alkaline water, sasakyan, property. Hindi siya dapat ituro, pero it is a part of my testimony kasi karanasan ko eh. Mula doon, galing ako sa wala. Kaya hindi ako papayag na hindi ituro itong naranasan kong ito. Bahagi ito ng buhay ko kung bakit ako pinadaan ng Diyos. Bakit pinaranas lahat ng hirap na yan, yung training na yan. Na kahit ano man ang nararamdaman ko, ano man ang nasa harapan ko, hindi ako susuko. I will fight for my dream. Maari nagkakamali ako, may failure ako, pero hindi ako, wala sa vocabulary ko on never give up. Sa pagtitinda ko nga, manhid ako sa rejection eh. Kahit ni-reject na ako, binabalikan ko yan. Maaaring ngayon, hindi kita mapapauho, pero one day, ilang beses ko lang napatunayan yan. Kailangan maging manhid ka sa ganyan. Hindi palaging emosyon ang pinapairan. Hindi palaging damdamin. Kasi may mas malalim tayong purpose, kaya natin gagawin ito. Kailangan kong maging mapagpala para makapagpala. Ang assignment ko, dapat natin mapalakas itong church natin para makatulong sa outreach. Kasi nga nakita ni Kuya Pablo yung bunga doon, nung nag-anniversary, church education. Kahit pagod na pagod ako, tsaka walang boses, talagang binigay ko lahat ng ano ko, mula umaga hanggang gabi, Sabado, Linggo eh. Baliwalahin pagod na yan, yung layo na yan, mawala ng boses, makita ko lang sila, matuturuan, yun lang naman ang kagalakan ko eh. Kaya bigyan nila ako ng love gift dyan, o hindi bigyan ng pamasahe, kung wala man lang, yung makita ko sila ilalagon, minamahal nila Diyos, pinaglilipuro, sapat na yun eh, yung kagalakan na yun, yung talagang nasa puso ng pastor, ng leader eh. Tsaka yung pinapagawa naman, para sa kanila. Amen? Ngayon, paano natin napapatunayan? Dito po ako magtatapos. Paano natin mapapatunayan yung mga sinabi ng Israelita? Di ba sabi ng Diyos, ito yung strategy, una yung digmaan, Jericho. Ano utos ng Diyos? Nagpadala ang Diyos ng anghel. Sabi niya, iikutin nyo ang Jericho 7 beses. 6 na araw, walang magsasalita, walang magpe-Facebook, walang magkwentuhan, walang magre-reklamo. Iikutin nyo yan. Ang susunod dyan, mga mahigit 1 milyong Israelita. Ang nakikita lang nating miracle o signs and wonders, yung napasabog ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, yung Jericho wall. Pero ang unang nakita kong himala rito, yung pagsunod ng Israelita. Kasi minsan may papautos ang Diyos sa leader na nonsense, illogical, hindi practical. Pwede sabihin nila, Joshua, ano ba naman yan? Wala tayong dinamita, wala tayong nuclear bomb. Kastilyo yan. Ang laban po ng Jericho, kasya daw dyan ang 2 karwahe. Siguro ganito kalapan, magsalubungan. Joshua, sasabihin mo sa amin, iikot kami 6 na beses. At mahirap pasunurin yung mahigit 1 milyon. Tao nga ngayon sa pagbibigay ng ayuda, hindi nasusunod yung social distancing eh. Mahigit 1 milyon pa. Paikutin mo ng 6 na araw, maaaring unang araw kung susunod sila. Tapos yung walang magkwekwentuhan, walang magte-text, walang magre-reklamo, lahat iikot kayo. Yun ang pagpapakita ng willing and obedient sa Diyos na ginagamit ang leader. Di ba sabi nila, pag may magingay dyan, titirahin namin, Joshua. Siguro, ganito sabi ng ibang leader. Narinig niyo yung utos ni Joshua. Gusto niyo ba makapunta sa promised land? Pagod na tayo rito sa wilderness. Sabik na kami. Subukan yung hindi sumunod. Yun ang ibig sabihin ng willing and obedient. Unang araw, umikot sila. Walang nangyari.
Ikalawa, ikatlo, pwede na nga silang tumigil eh. Kalokohan to. Hindi mangyayari to. Imposible ito. Ilang taon bago ginawa yan, tapos sasabihin mo, gigibain lang ng Diyos siya. Illogical, hindi practical, common sense. Pero yun nga ang instruction ng Diyos eh. Sa ikapitong araw, hipan ninyo ang mga trumpeta. Magsisigaw kayo, declaration ng victory. Nung sinunod nila yun, yung mga anghel dyan, kasakasama na nila. Hindi lang nila nakakita, tinitignan lang sila ng mga anghel. Kasi instruction ng Diyos yun eh. Sabi ng Diyos, pag sumunod dyan, tsaka niyo tirahin, gibain niyo ang lahat. Amen? Kaya, trabaho ko po na dalhin kayo sa mas mataas i-level up. Kaya mas mataas na disiplina yung nilalagay ko sa katawan ko. I work hard. I pray hard. Kasi ang taas ng future na tinitignan ko sarili ko, pupunta sa ibang bansa eh. Magtuturo, magpapalakas. I will share my experience. Pastor, paano yung English mo? Eh, ano yung tingnan niya? Si Moises nga, hindi marunong magsalita. May signs and wonders eh. Bili mo, sabi ng Panginoon, if you are willing and obedient, dahil alam mo na yung batas ko, willing ka, obedient ka sa leader mo, you will eat the best of the land. Kaya napakahalaga yung submission sa leader eh. Kita mo kahit si Jesus anointed, walang kasalanan, nagpasabit kay John the Baptist, nagpabautismo. Pwede sabihin naman ni Jesus, ako yung tagapagligtas, bakit ko kailangan magpabautismo kay John the Baptist? Kita niyo nung sumunod si Jesus, nagpasubmit siya, ano sabi ng Diyos kay Jesus? Ito yung anak kong lubos kong kinalulugdan. This is my son whom I will please. Because he submitted to the authority. At nung nagpasubmit si Jesus sa authority, hindi lang bumukas ang langit, hindi lang narinig ang tinig, hindi lang bumaba ang Espiritu Santo at pinuspus niya. Doon niya natalo si Satan. Kaya ganun kahalaga yung pagsasubmit sa leader. Kasi kung ang pinagagawa naman ng leader nasa Bible, hindi ka magkakasala para sa paglago mo, sa ikabubuti mo, why not obey him? Para mapadali yung papunta sa promised land. Amen? Hindi kaya natin po ito mga kapatid. Ang Diyos natin ay mapagpapala. Mag-i-increase po tayo. Hindi ko po sinusukuhan yung pangarap na lahat po tayo magkakaroon ng sasakyan. Sabi, best of the land eh. Best of the land. Kaya nga ako, pati ako, nare-renew ako eh. Sabi ko nga kayo, bilang mo ako ng mga bagong kasi sabi nito, best of the land eh. Yun ang ipaglaban natin. Diba? Best of the land. Gusto ko, Lord. Kaya mamahalin yan. Kaya ano yan, Lord? Hindi sa luho o layaw. Kasi kaluguran ng Diyos na ibigay sa atin yan eh. Nagagalak nga ang Diyos kapag tayo napaprosper eh. Kaya lang may season of testing and trial. Kaya ako, I submit to Pastor Chia eh. I submit to kung ano yung vision ni Pastor Chia to go to the other world. I submit pag nagpatawag siya ng meeting o mentoring. I submit. Kasi alam ko yung batas ng Diyos eh. Isa yan sa knowledge of God's law. You submit to your leader. Kita mo si David kahit papatay na siya ni Saul. Ano sabi ng mga alagad niya sa kuya? Patayin natin to. Sabi ni David, wag. Inanoint to ng Diyos. Kung ang Diyos ang naglagay dyan, ang Diyos din ang mag-aalis. Pero huwag niyo sasaktan. Pinili ito ng Diyos eh. Hindi dahil sa gustong gumanti ni David, kung hindi alam niya yung God's law eh. Alam niya yung batas ng Diyos eh. Kailangan ka magpasubmit sa authority.
Huwag sasaktan yan, huwag papatayin. Nawa makatulong po ito. Suportahan po natin ang vision ng church na ito. Ngayon inaano ko na lang yung buhay ko to prepare the next generation ng mga kabataan. Kailangan ko nang maghanda ng susunod na leadership. Papaano kung inabot tayo ng 60 years old na ako, lockdown? Sino magtuturo dito at mag-ano? Kailangan maipasa ko sa susunod na henerasyon. Kaya ito po ang vision ng church natin. Every member will become a leader. Every member will be a discipler. Inaral ko po lahat ng ituturo dyan. Nakakamada na, nakasalansa na yung mga training lesson kung paano gagawin. Yung hindi ko makita, I spend much more hour learning, studying para magawa po natin. Amen? Alam niyo po ba hindi mapapatay ni David si Goliath kung hindi siya nagpapasubmit sa tatay niya? Kasi kaanoint lang kay David eh. Nung inutusan siya magdala ng mga keso, pantisan at saka gatas sa mga kapatid, dalhin mo to sa digmaan, doon yung mga kapatid mo. Pwede sabihin ni David eh, tayo, hindi mo ba nakita, inanunod ako ni Propeta Samuel, ako na yung magiging hari at tapos utusan mo ako. Pero sumunod siya. Alam niya yung God's law eh, honor your father and mother. Kaya tayo bilang mga anak, hindi man maganda ang ginagawa ng magulang natin at saka mga tatay-nanay natin, honor them. Wag na nating hintayin na manghingi sila ng pera o blessing kung sana tayong magbigay. Kasi alam mo na ang God's law eh. If you honor your mother, your father, you will live a long life. Huwag na nating hintayin na magsalita sila. Bless them. Kahit masama, ano man nag-iayaw man natin, kung ano man yan, nasaktan tayo. Pero alam natin ang batas ng Diyos. Honor your mother and father. Minsan napapagalitan tayo, nasusuway tayo. At saka kung nakukorek tayo ng magulang natin, tignan natin as a positive way. Kinokorek niya ako kasi mahal niya ako. Kasi yung mga magulang, kami mga magulang, ang dami na namin pagkakamali. Ayaw na namin kayong magkamali. Paiiksiin natin yung paglalakbay niyo para mapadali ang tagumpay. Kaya tayo man, kahit tayo mapapagalitan, nasisigawan, nabubulyawan, nauutusan, alam mo ang batas ng Diyos, honor your mother and father. Then you will good have success. Hindi maitutumba ni David si Goliath kung hindi siya nagpasubmit. Pinagalitan pa nga siya ng kuya niya eh. Ba't nandito ka? Anong ginagawa mo? Uwi ka ron. Pinagtatawanan niya siya eh. Ni Haring Saul, isuot mo ito. Pero alam niya ang batas ng Diyos. Sumasahakin ng Diyos. Si Goliath napakaliit para hindi ko pabagsakin. Ganun po kahalaga ang alam natin ang salita ng Diyos. Meditate it. Laging i-declare. Magbabago rin ang sitwasyon ko. Hindi palaging ganito. Ang buhay ko magiging pagpapala. Didisiplinahin ko ang sarili ko ng malalim. Hindi ko iaasa kung kani-kanino ang pangarap ko. Tatayuan ko to, ilalabang ko ito. I will fight for it. Dahil alam ko, hindi lahat ng suporta, ng tulong ay forever. Pero kung masasanay ako, makakalika ako ng mga ganitong habit sa buhay ko, pinangako ng Diyos, giginhawa ka at magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo, hindi lang dito sa lupa hanggang sa eternity. Ganun po natin pahalagahan ng Word of God. Meditate it day. Umaga pa lang, day. Umpisahan mo ng umaga. Bili mo, pagising mo ng umaga, Word of God. Tapos matutulog ka, Word of God.
Eh dati iniisip natin yung problema, yung babayarin, yung mga pag-uutang. Eh ngayon, babalik na rin mo, Word of God na. Matutulog ka, Word of God. Nakukuha po natin. Amen? And then, submit to the leader. Alam mo, ang leader mo may karanasan bago ni-raise up ng Diyos. Yan ang gagamitin para ka makapunta sa promised land. Si Joshua. Hindi makakapasok ang mga Israelita kung hindi pangungunahan ni Joshua. Kaya ang sabi nila kay Joshua, magpakatatag ka. Magpakatabang ka. Gagawin namin lahat ng sinasabi mo. Tignan niyo po kung tayo lahat dito magtutulungan, mag-accept ng effort. Mabilis lalago ang church natin. Na ang church natin makakatulong sa community. Amen? Amen. At saka wag lang po lagi natin i-focus yung isip natin sa pangangailangan natin at saka sa sarili natin. Kapag nagsimula na tayong mag-isip sa kapakanan din ng iba, sa ikabubuti ng iba, parang kay Joseph, ganun eh. Yung lagi ang laman ng isip ni Joseph eh, kaya siya dinidisiplina yung kanyang sarili. Pag-iigihin ko to, gagalingan ko, sisipagan ko to, para sa pamilya ko, para sa mga kababayan ko. Hindi ako bibigay sa mga discouragement, sa kalungkutan, sa galit, sa hinanakit, sa mga karahasan. Hindi. Dahil ang lagi nasa isip ni Joseph, yung ibang tao. Amen. Mahihirapan nating ma-achieve ang ating mga pangarap. Ito ang na-discover ko. Kapag laging ang focus natin, ang time natin, ay palaging sa sarili lang natin. Hallelujah. Pero kapag nagbibigay tayo ng pag-iisip, kapakanan, para sa iba, paglago ng church, diyan kumikilos ang Panginoon. Amen? Kaya ako, ano man ang nararamdaman ko, ano man masasakit ang nasasalita, ano ko, kapakanan pa rin ang iba ang iniisip ko. Amen? And lastly, walk in love. Maraming pangyayari, masasaktan tayo, manghihina tayo. Pero ang batas na ang gamit mo ay pag-ibig, hindi ka matatalo. Tumayo po tayo na.